whether in our abundance or whether in our suffering. Because true faith is not only proven in the time of blessing, but also in our brokenness. Many people praises God kapag po sinasagot yung ating mga prayer, no? Nagpupuri tayo sa Diyos, magalak tayo, masaya tayo. But only few people yung patuloy na nagpupuri sa Diyos sa kabila ng kanilang mga bigat na pinagdadaanan. Amen? Doon po natin nasusukat ang ating pagmamahal, gaano tayo kalalim, gaano kalalim na ba yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa panahong hindi natin makuha, sa panahong hindi natin makamtan, yung mga nais natin, ngunit patuloy tayo na ginagawa yung nais ng Diyos. Amen? At yung kagustuhan ng Diyos, yung ating patuloy na sinusunod, patuloy tayo nagpupuri at nagtitiwala sa ating Panginoon sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Ipinakita ni Job what is really faith looks like. Amen? Kasi especially we are living in a generation that people are obsessed in power. Nakikita po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. No? They are obsessed in power because they want to stay in their comfort zone for their personal security. But for us believer, ay pinagkakatiwala po natin ang ating security sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ano ba ang pinanghawakan ni Job? Ano po ba ang pinanghawakan ni Job? Bakit siya ay naging matagumpay sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan? At yun po ang ating pag-uusapan. Amen? When God is all you have. Amen? Kasi, pag Diyos na lamang po ang meron tayo, at tayo ay tinalikuran na ng ating mga mahal sa buhay, maaaring tayo iniwan na ng ating mga kaibigan, ng ating pamilya, tayo ay nabubuhay sa isang madilim at malungkot na kalagayan. Mayroon pa ba kayang kagalakan sa ating mga puso? Kaya pa ba natin magpuri sa ating Panginoon kung nandun po tayo sa sitwasyon na yon? God used the life of Job to illustrate how we survive in the season of devastating loss and destruction of our faith. Dahil ang lahat po pwedeng magbago. Ang lahat pwedeng mawala sa atin. Kaya dapat we recognize that everything comes from the Lord. Everything is temporary. Lahat po ng meron tayo ngayon, lahat yan temporary lamang. Do not hold tight to our wealth, to our title. Ano pa man yung mga yan. Sabi nga ni Job, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Pwede pong mawala ang lahat sa atin, katulad ng nangyari kay Job. Kaya, we need to acknowledge that we brought nothing into this world. Nang tayo po ay dumating sa mundong ito, wala tayong dala na kahit ano paman. 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into this world, and this is certain, we can carry nothing out. It is to remind us, believer, the importance of our spiritual focus. Dapat po ay ang focus natin is sa ating spiritual life. Amen? Let us invest for our eternal life rather than focus on material wealth. Obsessing power and accumulating money should not be our priority bilang mga mananampalataya. No. We are not saying that we do not need money. Lahat po tayo, mga kapatid, kailangan natin ng pera. And that is the main reason why nag-abroad tayo dito. For us to give the good future para sa ating pamilya. Ngunit ang punto po rito, mga kapatid, we need to balance. Dapat marunong tayong i-balance between money and God. Dapat alam natin i-balance. So how can we do that? Mahalaga po ang contentment sa atin, especially sa ating mga mananampalataya. No? Kung ano ay binigay sa atin ni Lord, magpasalamat tayo. Amen? Hindi naman tayo pagkukulangin ni Lord because our God is our great provider. Ang nais lamang ng ating Panginoon, focus tayo sa ating spiritual growth rather than our material gain. Panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon, di ba? Sabi niya, God will supply
all our needs according to His riches and glory. Panghawakan po natin yan, yang pangako sa atin ng ating Panginoon. But why many people, no? They are still question God when they lost something. Kapag maraming nawala o may nawala sa kanila. Because these people, they are obsessed in material world. The enemy injected into their mind para po ma-confuse ang ating mga kapatid o ang tao. Ini-inject ni Satan yung mga bagay na yun para tayo ay guluhin. Mawala tayo sa focus. Kaya nga po yung pagiging self-righteous natin minsan, yung nang dahil sa akin, yung ako, yun na lang naririnig natin, iwasan po natin yun. Alisin po natin yun. Sapagkat that is one of the reason, one of the scheme of the enemy to distract our mind para tayo po ay mawala sa focus. Dahil ang mahalaga po, dahil ang totoo po, ang Diyos pa rin po ang gumawa. Ginamit lamang po tayo na maging instrumento kung bakit nandiyan ka, kung bakit meron ka niyan. Amen? Kaya po nahihirapan tanggapin ng ibang tao. Kasi akala nila sila yung magaling, akala nila sila yung gumawa. Pero hindi po, ang Diyos po ang gumawa ng lahat. Huwag po tayong masyadong ma-attach sa mga bagay na pinahiram lamang sa atin. Let us enjoy the blessing kapag ibinigay sa atin. Enjoy po natin. For the glory of God, gamitin natin. Huwag nating habulin yung mga bagay na nawala sa atin. Baka po malayo tayo sa ating Panginoon. Mapalayo tayo. Dahil we cannot take anything with us. Wala po tayong madadala. Sabi nga ng text natin kanina, naked I came from my mother's womb. At ganun din po tayo babalik. Wala po tayong madadala. Kaya po, pag tayo po'y pinagpala ng Diyos, mga kapatid, magalak tayo. Hindi po masama na tayo ay umunlad. Hindi masama na tayo pagpalain ng ating Panginoon. Huwag lang pong maging dahilan yung pagpapala na yon upang tayo ay malayo sa ating Panginoon. Amen? In Job 13 verse 15, sabi po dyan, "Though he slays me, yet I will trust him. Even so, I will defend my own ways before him. Even in his unimaginable pain, Job still trusts the Lord." Dahil alam po ni Job kung ano ang pinakamahalaga sa buhay niya. Hindi ang kanyang yaman, hindi siya na-distract. Even na nawala yung yaman niya, nawala yung mga anak niya, hindi siya na-distract. Job still trusts the Lord. Amen? Kasi ang alam niya, ang pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang pong relasyon sa atin, sa kanyang Panginoon. Kilala po ba natin si Alexander the Great? Amen. No? Alexander the Great was known to be a great conqueror. He was reigned and lived during the 4th century BC. At the age of 19 years old, 19, imagine that, he's very young. At the age of 19, he started to conquer many countries. And at the age of 32, he died at the age of 32. Amen. So, in the span of 13 years, in the span of just 13 years, he built his empire. He built his empire. Nakikita po natin dyan, yan. Lahat ng nakamark ng yellow, he conquered in the span of 13 years. Pagpapakita ng kapangyarihan, katanyagan, kayamanan, halos lahat nasa kanya na. Imagine mo, pagkaari mo yan, ikaw ang namumuno dyan, sa laki na yan. Ngunit bago po siya namatay, meron siya regret. At bago siya namatay, meron siyang 3 wishes. Sabi po dyan, sa number 1, "Let the best physician carry my coffin." Gustong ipakita ni Alexander the Great na walang kahit sino man makakahadlang sa kamatayan. Kahit na ang pinaka-best na doktor sa buong mundo. Pero para sa ating mga mananampalataya, only Jesus conquered death. Amen. Praise the Lord. Ano? Next, scattered my treasure along the road. Gustong ipakita ni Alexander the Great na kahit pa kano karami ang kanyang nalikom na kayamanan, wala po siyang nadala na kahit isa pa. Naging walang silbi lahat ng kanyang kayamanan nang siya po ay namatay. At number 3, "Let my hand hangs out outside the coffin."
Bakit? Gusto niya nakalabas ang kanyang kamay upang makita ng tao, ng mundo, na wala siyang dala kahit isang pirasong ginto. So mga kapatid, ang nakakalungkot buwan namatay si Alexander na wala siyang relasyon sa Diyos. Bakit po si Alexander ang ginawa kong illustration? Hindi naman siya mananampalataya. Siya po ang ginawa kong illustration kasi marami pa rin mananampalataya na naghahangad, hinahabol ang lahat ng nakamtan ni Alexander. Amen? Na minsan kahit na makompromise sila, makompromise ang relasyon sa Diyos, hindi nila yun nalintana. Nawa ay magbukas ang mensaheng yan sa mga mananampalataya, na nawawalan ng saysay ang lahat ng yaman kapag tayo po ay aalis na sa mundo. Huwag nating hangarin ang sobra-sobrang yaman or material na bagay. Baka ma-focus tayo doon, makalimutan natin si Lord. Know your priority. Mahalaga po yun sa atin. Because the reality, marami pa rin pong mananampalataya, ang isip ay nasa mundo pa rin. Kaya nga po ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but renew by renewing of your mind. Bakit sinabi ng Apostol Pablo na yung isipan natin ang dapat i-renew? Kasi ang isip po natin ang unang tinatarget ni Satan. Kapag na-invade ni Satan ang ating mga isip, kikilos tayo taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, ingatan po natin. Amen? Job did not focus to the wealth that he lost. Because his identity is not based on his social and financial stability, but bilang isang faithful servant ng ating Panginoon. Amen? Minsan, tinatapik po tayo ni Lord. Inaalaw ni Lord yung mga pagsubok sa atin. Inaalaw niya tayo na magdaan doon sa mga pagsubok. Bakit? Kasi gusto ipakita ni Lord na mahal niya tayo. Katulad ng topic natin kagabi. Bakit inaalaw ni Lord na ang suffering sa atin? Kasi mahal niya tayo. Kung wala ang pakialam Diyos sa atin, bahala kayo. Mahal tayo ng Diyos. Pinaalalahanan niya tayo. Dahil baka hindi tayo aware na lumilihis na tayo sa nais ng Diyos. Yung layunin ng ating Panginoon sa atin, baka minsan lumilihis na tayo. It is very important for us to know our daily activities. Mahalaga po na alam natin yung ating mga daily activities. Alain pa ba ito sa will ng ating Panginoon? Nabibigyan ba natin ng glory ang Diyos sa mga ginagawa natin sa araw-araw? Nasa tamang community po ba tayo, mga kapatid? Tama ba ang mga taong kasama natin? Kapag sila bang kasama natin, nabibigyan ba natin ng glory ang Diyos? Let us evaluate ang ating mga sarili, mga kapatid. Tingnan natin upang doon makatiyak tayo kung ano ang tunay na kalagayan natin sa harapan ng Diyos. 1 Corinthians 15 verse 33, do not be misled, bad company corrupt good character. Sabi po ni Johann Wolfgang, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Piliin natin ang mga taong makakasama natin, mga kapatid. Proverbs 13 verse 20, he walked with wise men and will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Amen. Influensyahan natin yung mga taong nakakasama natin, especially if they are not still believer. Dalhin natin sila sa ating Panginoon. Huwag tayo ang ma-influensyahan nila palayo sa Diyos. Amen. Kaya po napakahalaga ng ating mga kasama sa ating paligid. Kasi sa huli nating buhay, sa buhay na hiniram natin, everything that we build, our friendship, our good name, our legacy, and our tireless effort to fulfill our dreams, sad to say, mga kapatid, iiwan natin lahat yan at yun. Amen? Huwag nating hayaang mawala yung apo, yung fire. Sabi nung kanta kanina, Huwag nating hayaang mawala yung fire na yun sa puso natin, yung kauhawan natin. Sabi nga ng kanta, for fire, dapat yun po palagi. We are on fire sa ating Panginoon. Ask God to help us to hold the things
of this world with an open heart, open arm. Dapat bukas yung ating mga kamay na dumating man yung mga bagay na nandyan, mawala man yan, hindi tayo masyado apektado. Hindi natin hahabulin. Hindi tayo magmumukmuk na parang natalo tayong inchik, na wala na tayo, sira na yung mundo natin. So, huwag po ganun. Huwag natin hawakan ng mahigpit. Hayaan natin umagos. Amen? Next, the Lord gave, the Lord has taken away. Ang Diyos ba, pag nagbigay sa atin, binabawi niya, mga kapatid? Hindi. Ngunit, meron pong tanong, ngunit, hinahayaan po yan ni Lord na mawala sa iyo. Hahayaan niya ni Lord na mawala sa iyo kung yan ay magiging dahilan ng iyong pagkakasala, magiging dahilan ng paglayo ko sa Kanya. Romans 9 verse 18, therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. God has a divine prerogative to show mercy and withhold it, according to His eternal purpose. God is the absolute source of perfect gifts. James 1:17, every good gift and perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Those joyful bago pa man po nawala lahat ng yaman ni Job, pati ang kanyang mga anak, he acknowledged that everything comes from the Lord. The joyful moment with his family and the decades of blessing na in-enjoy ni Job, ay alam niya lahat yung galing sa ating Panginoon at alam niya na yun ay temporary lamang. Kaya po, there is no bitterness in the heart of Job, even in the days of his deeply sorrow. Hindi po niya sinisi ang Diyos. Job 40 verse 13, if you only would hide me in the grave and conceal me till your anger has passed, if only you would set me in a time and then remember me. Job appealing to God to remember him in His appointed time. Gustong sabihin po ni Job sa ating Panginoon, Lord, kaya kong tiisin kung ito ang kalooban mo. At kung nanaisin mo ang aking buhay, buong puso kong ibibigay sa iyo. Ngunit, from the beginning, Job was not destined to die in that suffering. Kasi sinabi niya yung kay Satan na huwag siyang papatay. Pero ganun na lamang po ang kalooban ni Job. Handa niya ibigay ang buhay niya, handa siyang magtiis. Hindi na bago po, hindi na tinag ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. God has the authority to redirect our lives. Isaiah 45 verse 7, I form the light and create darkness, and I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Alam po ng Diyos lahat na nangyayari sa atin. Inaalaw ng Diyos lahat na nangyayari sa atin, masama man ito o mabuti, kung kinakailangan. Amen? Job does not blame the Sabian and Chaldeans. Ito po yung grupo na kung saan sila po yung sumira lahat ng pag-aari ni Job. Hindi siya nagalit sa kanila kasi alam ni Job na may dahilan ng Diyos kung bakit po nangyari yun sa buhay niya. Kaya nanatili siyang tapat sa ating Panginoon. But when the tragedy strike us sa ating buhay, marami po tayong tanong, why me, Lord? I am your servant. I am faithful. So bakit hindi? Kung si Job na isang matuwid sa harapan ng Diyos, inalaw ng Diyos ang ganong pagsubok, tayo pa kaya? So, we don't have immunity to yung to resist the will of God. Hindi po tayo exempted doon. Lahat po tayo pwedeng dumaan doon. Instead of questioning God, tanungin natin ang ating Panginoon, Lord, bakit? Ano bang dahilan mo? Bakit dinala mo ako sa ganito? Bakit may ganito pagsubok? Tanungin natin sa Panginoon. Kasi baka may gustong ituro ang ating Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Baka may gusto siyang ipaalis, may gusto siyang ipatanggal sa buhay natin. And even in our uncomfortable circumstances, let us worship the Lord every season. Job did not understand why tragedy happened to him. Hindi niya alam kung bakit nangyayari sa buhay yun. Sapagkat alam niya sa sarili niya, siya ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon. No? But, ganun pa man yung nangyari sa buhay ni Job,
but he still trusts the Lord and worship Him. Walang nakapagpabago po doon. In Habakkuk 3, verse 17, sabi po dyan, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield now food, though the flocks may be cut off from the fold, and there is no herd in the stall, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So, katulad ni Job, sa kabila ng kanyang pinagdaanan, hindi niya itinda. Job could not see the heavenly conversation. Hindi niya alam yung pag-uusap ni Satan at ng Panginoon. But one thing, ang sigurado ni Job, that God is still in control of everything. Amen. Because faith means trusting God even without complete understanding the whole picture. Kaya hindi po natin totally naiintindihan. Tayo ay nagtitiwala sa Diyos sapagkat meron po tayong faith, yung pananampalataya natin. Yun po yung faith. Hindi natin kailangan masigurado ang isang bagay pa. No? Hindi natin kailangan, we are not, yung to see is to believe. Hindi po tayo ganun. When life become painful, do not abandon your prayer. Napakahalaga po ng prayer life natin. Importante po yan sa atin. Trust God even when His plan is unclear. Sabi nga, naririnig natin palagi, sinasabi na ito man ay parang isang malabong salamin, but later on, unti-unti ipapakita ng Diyos sa atin ang dahilan niya. Trust the Lord even when His plan is unclear sa atin. For God's purpose is greater than our faith. Kasi sa Jeremiah 29:11, maganda ang plano ng Diyos sa atin. Hindi niya para tayo ipahirapan ng saktan, di ba? Sometimes God allows trials. Bakit po? Because to purify our heart. Gusto ng Diyos na meron tayong malinis na puso na humarap sa Kanya, sapagkat yun po ang mahalaga sa ating Panginoon, yung ating malinis na puso. He allowed trials for us to remove our pride. No? Upang matuto tayong magpakumbaba, upang matuto tayong isuko lahat ng mga ayaw ng Panginoon na nasa atin pa. At dumipende tayo sa ating Panginoon. To deepen our faith, upang sa kabila ng mga unos at pagsubok sa buhay natin, sa Panginoon lang tayo tatawag, sa Panginoon lang tayo sasandal, hindi po sa ating kakayahan, hindi sa ating mga yaman. Inalaw ng Diyos ang pagsubok to draw us closer to God. No. Marami po sa ating mga kapatid, isa na kami doon. Nagbigay ng Diyos ang pagsubok upang makilala namin siya. No? Sa pagsubok na yan, pinatatatag tayo ng ating Panginoon upang lumaki yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. At doon, kikilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Our pain can be platform of God for our spiritual growth. Yun po ang gagamitin ng ating Panginoon. And instead, asking why sa ating Panginoon ay matuto tayo na sumunod sa ating Panginoon upang yung ating mga pagsubok ay maging testimony natin. Amen? Because true worship is a choice. Now, no matter what circumstances. In Job 2 verse 10, sabi po dyan, but he said to her, you speak as one of the foolish women, or speak, shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? In all this Job did not sin with his lips. Binubuyo po siya ng kanyang asawa. Nasumpain mo ang iyong Panginoon. Pwede mo niyang gawin yun kasi sobrang hirap siya dadaanan niya. But Job chose to worship the Lord kesa i-curse niya ang ating Panginoon. When Job had everything, he worshiped the Lord. But when Job lost everything, he still worshiped the Lord. Yun po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Because the faith of Job is not based on his feeling. No? Na minsan, nasasaktan tayo, ayoko nang pumunta sa simbahan, ayoko makita sa ganito. Hindi po ganun. Dapat ang ating pananampalataya is not based on our feelings. Not based on the circumstances na nangyayari sa buhay natin. No? But the faith of Job is rooted in God. Amen? Job never lost his devotion sa ating Panginoon. No matter what happened. At yun po ang ine-expect ng Diyos
sa bawat isa sa atin, mga kapatid. No? Huwag natin ipahiya ang ating Panginoon. Sapagkat ang totoo, mga kapatid, pinagmamalaki tayo ng ating Panginoon kay Satan. Amen? Sabi niya nga dyan sa Job 1 verse 8, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shun evils. Pinagmamalaki po tayo ni Satan, ng Lord kay Satan. Na yan, yung mga anak ko, yung mga nasa simbahan. Lahat yan. Huwag lang tayo matutulog. Hindi tayo yun. No? Kasi nakikita tayo maaaring nag-uusap sila ngayon no? So, huwag natin ipahiya ang Lord. Sasabihin ni Satan, anak mo ba yan? Ito, humihilig na nga So, hindi yun. Hindi kasali yun, Kaya po, yun ang importante, We are proud that we are son and daughter of God. Amen? Pinagmamalaki tayo. Kaya nga po inalaw ng ating Panginoon ang pagsubok kay Job. Kasi alam niya na si Job hindi matitinag yung pananampalataya po ni Job. Amen? Even in our faith, mga kapatid, do not allow trials to silence our worship. In our sickness, worship the Lord. Amen? In our financial struggle, worship the Lord. In our discouragement, worship the Lord. Even our prayer is not answered, gano'n man niyang katagal na, we still worship the Lord. Amen. Because our worship during suffering become powerful in the sight of God. Amen. Worship defeat lies of the enemy. Job 1 verse 20. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. The enemy lies is already in the flesh of Job. Yung sakit, yung nararamdaman ni Job, it is a lies of the enemy. Galing ni Satan yun, inalaw lang ng Lord. Amen? Satan expected that Job will curse the Lord dahil sa kanyang suffering, sa pain na kanyang nararamdaman. Ngunit bigo si Satan. But instead, Job fell to the ground and worshiped the Lord. Amen. Do not let the lies of Satan distract our worship sa ating Panginoon. Huwag natin patulan yung mga lies na ini-inject ni Satan sa ating mga isipin. Kasi si Satan gagamit niya ng mga tao upang sirain yung focus mo. I-inject niya yung mga kasinungalingan sa isip natin. At kapag pinatulan mo yun, madidistract ka, ma-out of focus ka. Kaya huwag natin i-entertain yung mga lies ni Satan. Upang hindi tayo malayo, upang hindi mawala yung fire sa puso natin. Kasi kapag in-entertain po natin yan, tayo ang talo, matutuwa si Satan. Hindi tayo magsisimba. So wag po natin hayaang matuwa si Satan. Gapiin natin siya sa pamamagitan ng worship. Do not give in to the lies of Satan, because the enemy attack us because he wants to destroy our faith. Gusto ni Satan na yung pananampalataya natin ugain niya, Kaya lahat gagawin niya upang mauga ang ating pananampalataya. Because he want to take away our joy. Ayaw niya tayo maging masaya. Gusto niya magmumukmuk tayo doon upang ma-distract tayo, upang mawalan tayo ng gana na pumunta sa simbahan. He want to ruin our testimony. Ayaw ni Satan na tumayo tayo at ipatutuo rito ang tagumpay na binigay ng Diyos sa atin. Yan ang gustong sirain ni Satan. At halong higit sa lahat, Satan want to stop your worship to God. Huwag po nating hayaan na mangyari yan sa atin. Amen? Yan ang gustong mangyari ni Satan kay Job. Ngunit alam ni Job that worship is our best defense weapon to destroy the lies of the enemy. Kaya po napakahalaga ng pag-worship natin sa ating Panginoon. Amen? At yun ang ginawa ni Job, Dahil nakita nga ng ating Panginoon ang katapatan ni Job, after his breakthrough, God restored everything sa buhay ni Job. Job 42 verse 10, And the Lord restored Job's losses. When he prayed for his friend, indeed, the Lord gave twice as much as he had before. Hindi lang po basta ibinalik ng ating Panginoon lahat ng nawala kay Job, bagkus tinoble pa niya. Itubo pa, Sana all.
No? Ganun po ang Diyos, mga kapatid. May kunti man tayong paghihirap, may kunti man tayong pagsubok, alam natin na pagkatapos niyan, hinahanda tayo ng ating Panginoon. Amen? Para po sa ating conclusion, sabi po dyan, James 4:14, whereas you do not know what will happen tomorrow, or what is your life, is as even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ang buhay po natin, mga kapatid, ay may hangganan. Ang buhay natin, sandali lamang. Huwag nating sayangin ang ating mga oras sa mga walang kwentang bagay. Hindi natin alam kung nandito pa tayo bukas. Dapat alam natin yung priority natin. Give our best. Give our time. Give our life to God. Si Job ang yaman. Kahit kundi lang yung ating yaman. Ang mahalaga, masaya tayo, kilala tayo ng Diyos. Kaya niya tayong tawagin sa ating mga pangalan. Yun ang importante sa atin. Lahat dito sa lupa, pansamantala lamang. Your riches will vanish away. Pwede ko wala bukas yan. No? Your beauty will fade. Huwag mong ibigay yung best mo sa pagpapaganda, pagpapagwapo mo. Magpupunta muna ako dito kasi saka na ako mag-church. Mawawala rin po yung ating ganda. Lotion din tayo. No? Natulad ko, lotion na. No? Darating din po tayo sa point na yun. Yung strength natin, mga kapatid, gaano man tayo ka-strength, human strength, manghihina din po tayo. Tatanda tayo. No? Yung fame natin, sikat ka man ngayon, nag-i-enjoy ka man ngayon, kasi maraming pumupuri sa'yo. Dahil nasa taas ka, pakiramdam mo nasa taas ka. Tuwan-tuwa ka kasi pinupuri ka ng tao. Mawawala din yan. And dahil doon, dahil natutuwa ka sa pagpuri ng tao, napapabayaan natin yung relasyon natin sa Diyos. Paano isang araw bukas, hindi ka na gumising. Hindi natin yung mapapahinto. Wala tayo, hindi natin hawak ang buhay natin, mga kapatid. Binigyan na tayo, inireveal na ng Diyos ang lahat sa atin. Alam na natin ang totoo. Pero nasa atin pa rin yung free will at piliin kung anong tama o mali. Mag-focus tayo sa ating eternal life. Kasi yun yung last forever. Yun po yung hindi mawawala sa atin. Do not live only for earthly success, but live for eternal purpose. Serve God while we can. Palagi nga natin kinakanta, di ba? Sabi ng kanta, kailan ba natin ibibigay ang ating lakas? Kapag huli na ang lahat, win the lost souls, mga kapatid. Hanggat kaya pa natin maglakad, hanggat kaya pa natin ibuhay ang ating mga labi, i-share yung goodness, yung good news ng ating Panginoon, gawin natin. Live a holy life in the sight of God. Kilala ng Diyos kung sino ka, kung sino tayo. Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. Kung meron man tayo, sa tingin natin, hindi pa natin mabitawan. Kung meron pa sa atin na sa tingin natin ay hindi tama sa mata ng Diyos, ibigay na natin sa Diyos. Hingin natin ang tulong ng ating Panginoon. Huwag natin antayin na tayo takipin pa ng Diyos upang ipaalala sa atin ang nais ng Diyos sa atin. Mga kapatid, let us take a moment. Kausapin natin ang Diyos. Ano ba ang kinatatakutan natin mawala? Bakit hindi natin maibigay yung buhay natin sa ating Panginoon? Yung bang mga material things na meron tayo o hinahanag natin, mga relationship, wrong relationship, or ano pa man yan, meron tayong gusto pang abutin bago natin ibigay yung buhay natin kay Lord.
Yung ba yung mga bagay na gusto natin? Pwede natin kausapin si Lord. Yung ba mga kaibigan natin na dapat natin inuuna kasi baka magtampo sa kaibigan pag di ko na pagbigyan. Lahat po ng bagay dapat second priority lang natin o third priority natin. Ibigay natin yung best, yung priority natin sa ating Panginoon. Invest your life, your strength to the things that will last forever. Yung mga makalangit, yun ang gawin natin. Because the greatest treasure is not your wealth, is not your title, but the greatest wealth, mga kapatid, is the God Himself. Kapag kilala tayo ng Diyos at kanya tayong tawagin sa pangalan natin, yun ang best na treasure na pwede natin pagmalaki. Katulad po ni Job, wala man ang lahat sa kanya. Yung yaman niya, pamilya niya, hindi siya na-distract. Kasi doon niya nakita na hindi siya iniwanan ng Diyos. And when God is all you have, mga kapatid, doon mo malalaman that you have everything. Kasi God is more than enough sa atin. Ilagak natin ang ating buhay sa Diyos. And not on temporary things. Wala na pong mas mahalaga pa sa relasyon natin sa ating Panginoon. Sapagkat maaaring mawala ang lahat. Yung masikatan natin, yung kalusugan natin, yung yaman natin. Huwag nating hayaang mawala yung pagsamba natin sa ating Panginoon nang dahil lang sa mga bagay na yon. Katulad ni Job. Hindi siya napigilan ng kanyang karamdaman. Hindi siya napigilan, hindi siya nag-isip na mawala ang kanyang mga yaman. Nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat alam niya, yun lang ang pinaka-importante. Today we might carrying heavy burdens. Meron man tayong dinadala, lahat naman tayo may mga struggle sa buhay. Ang nais po ng ating Panginoon, isuko natin sa Kanya lahat. Huwag nating piliting kayanin kung bigat na tayo. Sabi nga ng Diyos, di ba? Kung tayo man ay nabibigatan, lumapit tayo sa Kanya upang yung pag-aanan, maranasan natin, yung peace of mind, maramdaman natin sa buhay natin habang tayo lumalakad sa Diyos. Yun po ang nais ng ating Panginoon sa atin. Maramdaman natin ang Panginoon sa buhay natin, sa bawat segundo ng buhay natin. Tulad ni Job, tayo rin po ay tinatawag na ating Panginoon. Na magtiwala sa Kanya, ibigay ang buong tiwala natin sa ating Panginoon. To give our trust, fully trust sa ating Panginoon. Ipagtiwala natin. Ano man sitwasyon natin ngayon. Lahat naman tayo meron. Bring our pain to Jesus. Bring our burden to Jesus. Jesus is still faithful. Kahit minsan hindi po tayo nagiging faithful kay Lord. Jesus is still powerful. Kaya niyang baguhin ang bawat sitwasyon natin sa buhay, mga kapatid. Ang gusto lang niya, lumapit tayo sa Kanya. Huwag na nating hayaan pa. Huwag tayo magmatigas kay Lord. Bagos ibigay natin ang lahat sa ating Panginoon. Come to Jesus and surrender everything. All the priorities. Ano ba mga priorities natin? Isuko natin kay Lord. At iyon ang maging second priority natin at si Lord ang maging priority natin sa buhay. Sapagkat katulad ni Job, dumating siya sa mundong ito ng walang dala, aalis din tayo ng walang dala.